Ang tagumpay ay abot kamay kapag ikaw ay napapaligiran ng mga taong mabuti at may magandang pangarap sa buhay, kasama ang Diyos nating mapagmahal. Ang maling kapaligiran, mga taong negatibo, bisyo o nakasisirang impluensya ay may malaking epekto sa ating mga pangarap at pananampalataya. Ang ating kapaligiran ay parang lupa kung saan tumutubo ang ating mga pangarap. Kung mabuti ito, uusbong tayo. Kung masama, malalanta tayo. Ang mga epekto ng maling kapaligiran sa ating mga pangarap. Number 1. Nawawala ang tamang direksyon. Pag tama ang direksyon, may mabuting reaksyon. Kapag napapalibutan tayo ng maling impluensya, unti-unting nagbabago ang ating mga prioridad at pananaw sa buhay. Ang dating malinaw na layunin ay napapalitan ng mga bagay na pansamantala o walang kabuluhan. Huwag kayong paday. Ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Unang Korinto, Kabanatang 15, Talatang 33. Ang kasama mo araw-araw ay may malaking ambag kung sino ka sa iyong magiging bukas. After 5 years, you are shaped by the books you read, the speaker you have heard, and by the people around you. Where you are is important what you are. Kaya nga mahalaga kung saan tayo nagpupunta, kung sino ang madalas nating kasama at kung saan nauubos ang ating mga oras. Your decision and direction determine your destiny. Life is what you make it. Ikalawa, ang maling kapaligiran ay nagdudulot ng pagdududa at kawalan ng tiwala sa sarili. Ang pagdududa at pag-aalala ay kalaban ng pananampalataya. Mahalaga na mayroon kang kumpiyansa sa iyong sarili. You are unique, may angking galing at kakayanan na bigay ng Diyos. Sa maling kapaligiran, madalas tayong nakakarinig ng panghihila pababa imbis na paangat. Nawawala ang tiwala sa sarili at ang tapang na mangarap ng malaki. Sapagkat kung sino ang kasama ng pantas ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mangmang ay mapapahamak. Piliin mo ang mga taong magtutulak sa iyong maniwala sa iyong kakayanan. Tell me who your friends are and I tell you your future. Third, ang maling kapaligiran ay humahadlang sa personal at espiritual na paglago. Bahagi ng ating buhay ang paglago. Everything is alive, grows, and everything grows, change. Mahalaga na merong tayong paglago, mahalaga na meron tayong pagbabago, mahalaga na merong pag-unlad ang ating buhay. Ang maling kapaligiran ay nagtuturo ng maling asal, bisyo at kawalang disiplina. Pinipigilan nito ang ating pag-unlad at hinaharangan ang biyayang gustong ibigay ng Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip ay magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Roma, Kabanatang 12, Talatang 2. Kung ano ang iniisip ng tao, yun siya. Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 8 hanggang 9. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga lagi nating isipin kung ano ang tama, mabuti, matuwid, mga bagay na magdadala sa atin sa maayos at matagumpay na bukas. Kapag inisip mo na magaling ka, lalakas ka, yayaman ka, bubuti ka, at ito ay sinamahan mo ng gawa at pagtitiwala sa Diyos kasama ang mga taong positibo, it will happen. Sa kabilang banda, kapag inisip mo, hindi ko kaya, mahirap, mukhang imposible, huwag kang umasa na mayroong mabuting mangyayari. Tandaan mo,
There is power inside of you. Gamitin mo lang lagi sa mabuti at tama. Ika-4, ang maling kapaligiran ay nagdudulot ng paglayo sa Diyos. Kapag napalapit tayo sa maling impluwensya, madalas din tayong lumalayo sa pananampalataya at mabuting asa. Dahil dito, nawawala ang direksyon ng ating pangarap na dapat ay nakasentro sa Diyos. Maligaya ang taong hindi lumalakad sa payo ng masasama ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Awit, Kabanatang 1, Talatang 1. John chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagad, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. God is the source of our strength, knowledge, wisdom, and all good things. Kaya mahalaga ang pananatili natin sa piling ng Diyos. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Be connected always to the Lord at sa komunidad na maghahatid sa kaganapan ng iyong mga pangarap. Ika-5, ang maling kapaligiran ay pinapatay ang inspirasyon at sigla sa pangarap. Ang negatibong kapaligiran ay parang hangin na unti-unting pumapatay sa apoy ng ating sigla at pag-asa. Kapag puro negatibo ang paligid, mahirap magtaglay ng positibong pananaw. Kung gusto mong magtagumpay, pumili ka ng kapaligirang magbibigay ng pag-asa, inspirasyon at pananampalataya. Ang maling kapaligiran ay maaring sirain ang ating pangarap, disiplina at pananampalataya. Ngunit kapag napalibutan tayo ng mabubuting tao, tamang impluwensya at presensya ng Diyos, mas nagiging malinaw, masigla at matibay ang ating landas tungo sa tagumpay. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs chapter 16 verse 3. Tandaan mo, ang tagumpay ay abot kamay kapag ikaw ay napapaligiran ng mga taong mabuti at may magandang pangarap sa buhay. Kasama ang Diyos nating mapagmahal.